pag-asa ko, tanging kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y suliranin man, palagi kong Pangalawa yun. Nangangapa. kayo lang ang pag-asa ko, kahit kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't kayo ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa akin walang hanggan, inibig nyo ako noon pa man. Kaya di kayo sasambahin. Kaya't kayo'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y narabas, Kahit ako'y nangangamba, basta't kayo ang kasama, panatag na. Kahit kailan, kahit kailan, di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa akin walang hanggan, inibig nyo ako noon pa man. kahit kailan, Kahit kailan, di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa akin walang hanggan, inibig nyo ako noon pa man. Panginoon dakila katapat, Panginoon, dakila kayo tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig nyo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal nyo, walang pinipili ang puso nyo. Panginoon dakila kayo tapat, Panginoon, dakila kayo tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig nyo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal nyo, walang pinipili ang puso nyo. minsan pa Panginoon dakila kayo tapat, Panginoon, dakila kayo tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig nyo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal nyo, walang pinipili ang puso nyo. kahit kailan, Kahit kailan, di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa akin walang hanggan, inibig nyo ako noon pa man. kahit kailan, Kahit kailan, di kayo nagkulang,
biyaya nyo sa akin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa akin walang hanggan. Inibig nyo ako noon pa man. Inibig nyo ako noon pa man. Inibig nyo ako noon pa Hallelujah. Tunay nga, Panginoong Diyos, na kahit kailan hindi kayo nagkulang, nang ang pag-ibig niyo, Panginoong Diyos, ay tapat, Panginoong Diyos. Hindi kayo nagtatangi, Panginoon. Inibig niyo kahit kami ay ganito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong pagmamahal, sa inyong katapatan at pag-ibig sa amin. Na hindi kayo nagkulang, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi po kayo nagkulang. Lagi po kayong sapat, lagi po yung tapat, Panginoong Diyos. Kaya salamat, Panginoong Diyos. Father God, salamat po muli sa gabing ito na niloob ninyo, Panginoon, na magkaroon po muli kami ng pagtitipon at mapag-usapan po namin ang mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoong Diyos, na maging karapat-dapat sa gawain ito. Bigyan niyo po kami ng malinis na puso, Panginoong Diyos, kapatawaran sa lahat ng mga bagay na aming naisip, na gawa at na salita. Sa lahat, Panginoong Diyos, na hindi karapat-dapat at kanais-nais sa inyo pong harapan. Hindi po kami kalinisin. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso, naisip, Panginoong Diyos, at karunungan na nanggagaling sa inyo. Upang maunawaan po namin, pag-aaralan po namin sa gabi ito, Panginoong Diyos. Ang inyong pong anak, nagagamitin, Panginoong Diyos, ang inyong pong lingkod, ang Pastor Johnny, Panginoong Diyos, talangin po namin ang pagsama niyo po sa Kanya. Bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoong Diyos, at kapahayagan, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang kayo po ang maitaas. Tanging mga salita niyo lamang, Panginoon, at kalooban niyo lamang ang siyang maihayag sa gabi ito. Ikaw, Panginoong Diyos, ang maitaas sa aming kalagitnaan, at patuloy po namin inaanyayaan ang banal na Espiritu ninyo na siyang patuloy na manguna at sumama sa aming gagawain, Panginoong Diyos, hanggang sa matapos po ang gawain ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan niyo. Loobin niyo nga, Ama, na maging matagumpay ito hanggang sa kami po ay makatapos sa gawain ito. Sa inyo po ang kapurihan, pagdakil at paglulhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, magpatotoo tayo ng kabutihan ng Panginoon. Overtime. Sinong mauna? Kay Jerwin, sige, totally wala namang talo sa'yo. Laging win eh. Yeah. Thank you, Lord, na nakaka-survive araw-araw. Amen. Survive. Survive. Ano pa? Si Kuya Sunny Boy. Kaya ba tayong pagpapasalamat ngayon? Wala daw si ano na muna. Kuya Mac. Salamat sa sobrang pangabog. Salamat kasi malakas tayo araw-araw. Yun. Kahit anong problema na dumarating, binibigyan tayo ng solusyon ni Lord. Amen. Lagpasan yung mga pagsubok na akala natin na hindi natin kaya. Sa gawin ng Panginoon, nalalagpasan natin at Yes. kinakaya pa rin hanggang ngayon. Yes. Amen. Thank you, Lord. Amen. Okay na? Sige, hindi na natin patatagalin at patuloy na tayong makinig. Okay, salamat po sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At alam ko po na bawat isa sa atin ay pagod na pagod sa mga trabaho po natin. Kanina, iniisip kong hindi mo na ako pupunta. At balak kong ipaubaya muna sa kanila yung ating Bible study, pero sabi ko, ang Panginoon magbibigay sa akin ng kalakasan. Amen. Kasi kanina talagang Hapong-hapo. hapong-hapo ako yung yung trabaho namin ni Sunny. At ang tataas pa yung namin, yung mga huli pa namang mga pahabol. Ang tataas, talagang 7th floor. 3 beses kaming tumitigil doon sa
sa pag-akyat namin. Pero salamat sa Panginoon, nakatapos po kami at andun pa rin yung pong katagumpayan na binibigay ng Diyos. Amen. Tunay nga po na ang Diyos po ay tapat po sa atin. Tapat po sa Kanya pong mga pangako at sa Kanya lamang po tayo kasi humuhugot ng lakas. Kasi siya po yung source po ng lahat ng bagay. Amen. Meron po tayo. Okay, sa gabing ito ay salamat po sa Panginoon. Muli po tayo mag-aaral na Kanya pong mga salita. Dito pa rin pa tayo sa 1 John chapter 3. Chapter 3. Verses 4 to 6 naman. 4 to 6. Para mabilis tayo makaano. Dahil alam ko na ang ating pong katawang lupa ay nagnanais din magpahinga. Okay? So, salamat sa Panginoon. At dito po sa verse 4, nais ko pong sino po nakakita po sa inyo? 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay pagdabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi makakita na nakakilala man sa Kanya. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon sa pagkabasa na Kanya pong mga salita. Ano po yung mapapansin po natin dito sa ating pong binasa? Okay? May pagkakasala. Kung titingnan po natin yung yung verse 5, kung bakit po naparito ang ating pong Panginoong Hesus, Upang pawiin dahil mayroong kasalanan. Dahil mayroong paglabag. Sa verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Yun. Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala sa tingin ninyo? Wala. Okay? Lahat po tayo nagkakasala. Amen. Sa araw-araw ng ating pong pamumuhay, lahat po tayo ay nakakagawa ng, let's say, very hindi naman kabigatan, pero kasalanan pa rin. Kamalian pa rin. Yung pag-iisip po natin sa kapwa po natin, kasalanan yan. Kahit hindi natin binibigkas, pag-iisip mo pa lang, kasalanan yan. Alam ng Panginoon yan. So, mayroong pagsaway talaga, mayroong pagsuway, mayroong talagang kasalanan sa buhay po natin. At walang taong walang kasalanan. Amen. Binabanggit po dun sa Romans na walang nakaabot dun sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. So, wala pong taong perpekto dito po sa mundo. Kahit yung kahit si Perfecto lang, yung pangalan niya Perfecto, ang pangalan niya. Pero hindi siya perfect. Makasalanan pa rin, nagkasala pa rin. At patuloy po natin titingnan na yung pong ating pong pinapag-aralan yung mga anak ng Diyos. So, when we say mga anak ng Diyos, tayo po ang binabanggit po doon sa lahat ng mga tumanggap. Lahat po mga nananampalataya sa ating Panginoon na meron po siyang meron po silang sariling relasyon. Okay? Ito po tinatawag na tayo po yung mga anak ng Diyos. Or tinanggap natin siya bilang sarili natin tagapagligtas. Ibinibilang po tayong anak ng Diyos. Amen. Yung ating pong pagtanggap sa Kanya, yun po yung nagiging way, nagiging daan para tayo po tawaging anak niya. So, sa verse 4, ang bawat isa ay nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung kautusan ng Panginoon? Okay? Kung babalikan po natin dun sa sa unang tipan or sa Genesis, sa Garden of Eden, meron kasi pagsuway doon. Doon meron na pong kautusan ng Panginoon kina Adan at Eva. Ano po yung kautusan po doon? Ano po yung pinag-utos or ibinigay ng Diyos sa kanila na huwag gawin? Aratilis yun. Huwag kainin yung mansanas. Actually, walang binanggit po sa Bible kung anong prutas yun. Bunga ng bungang kahoy na ito nakakapagbigay ng kaalaman. Fruit of knowledge. Fruit of knowledge, sabi doon. Walang binanggit po doon na mansanas, nakasanayan, nakagawian natin ng mga bata tayo. Ano ba yung kinain ni Ada, ni Eva? Mansanas.
Aratilis. Pero sa Bible, walang binanggit ko ng klaseng bungang kahoy. Basta bungang kahoy. Ito pinakapagbibigay ng kaalaman. Okay? So, doon, meron ng kautusan ng Panginoon kina Adan at Eva. At ang kautusan niya ay huwag kainin. Kaya sabi niya, kainin nyo lahat ng mga bungang kahoy dito, yung mga bunga dito, huwag lamang sa isang puno na sa gitna. Okay? Pero, namuo yung kanila pong pagnanasa. Kasi meron pong temptation na naganap doon. Meron pong kaya nangyari yung paglabag sa kautusan ng Panginoon. At sabi po niya dito, napakaliwanag po na ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. So kung tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan, meron tayong nilalabag na kautusan. Hindi lamang po sa sa pamantayan sa Biblia, sa spiritual, maging po sa pamantayan po natin sa mga trabaho po natin. May mga kautusan na ipinapatupad ng ating po mga amo na huwag mga do's and don't. Diba? May mga bagay na huwag natin dapat gawin. Otherwise, pag ginawa mo yon na hindi pinapahintulutan gawin mo yon, nagkakasala po tayo. So, ang kasalanan dito, sinasabi nito, ang nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Isang paglabag sa kautusan. Okay? Ano ba yung mga kautusan? Marami pong kautusan sa Bible na huwag nating gawin. Okay? Bilang anak ng Diyos, kung tayo po talaga mga anak ng Diyos, dapat sundin po natin yung mga alituntunin ng Panginoon upang hindi po tayo or makaiwas po tayo sa pagkakasala. Hindi ko naman sinasabi na na tayo na po ay perfect. Now once you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, hindi ka na magkakasala. We are still in our flesh. Ang katawan po natin ay matindi ang pagnanasa niyan sa katawan natin. Gusto ko to, gusto ko yan. Kaya tayo nagkakasala. So, kapag tayo ay nagkakasala, meron po tayong nilalabag na kautusan ng Diyos, even yung sa ating mong gobyerno. Kapag lumabag ka sa kautusan ng gobyerno, meron pong karampatang parusa. May mga nababalitaan po kami kung sa may mga dito sa sa Macau. May mga Pilipino sa naman na nahuli. May paglabag Kaya nakakasala yung mga tao. Could you imagine, nagpunta sila dito para magtrabaho, pero iba naman yung trabaho yung ginagawa nila. May paglabag. Okay? Ibang trabaho. Iba, napupo sa bahay pupo. Ibang trabaho. No? Nilalabag nila yung kautusan ng gobyerno na kanila pong kinabibilangan. So, bilang isang mga anak ng Diyos, kung bakit po tayo ay nagkakasala, kasi meron tayong nilalabag na kautusan ng Panginoon. At ang kautusan ng Panginoon, napakaliwanag po dun po sa Leviticus ba? Chapter 20? Or Exodus chapter 20? Sodo 20. Exodus chapter 20, makikita po natin doon yung mga kautusan ng Panginoon. So, kapag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, meron tayong nilalabag na kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? Kaya nagkakaroon ng kasalanan ng isang tao, nagkakamali ang isang tao kasi merong paglabag sa kautusan ng Panginoon, sabi ko nga, maging kautusan sa gobyerno. Pag nilabag natin yan, ay meron tayong parusa. Hahabulin ka talaga hanggang sa madapa ka. Diba? Si Batuwa yan. Okay, sa verse 5 po dito, sabi niya, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Ito kanina. Kaya merong kasalanan, kaya naparito daw ang ating pong Panginoong Hesus upang, sabi niya, pawiin daw yung ating pong mga kasalanan. Tama po ba yun? Amen. Okay. Pawiin ang ating pong mga kasalanan. Kasi meron pong kasalanan talaga. Meron pong kasalanan. Mayroon kasing paglabag
kasalanan ba yung ano, yung tawag doon, yung alam mong tama ay hindi mo ginawa? Yeah. Yes. Can we consider na yung isang bagay na alam mong tama, pero hindi mo ginawa? Kasalanan ba yon? Yes. Kasalanan. Kasi, example, kunwari, yung tropa mo is nambababae na. Oh, okay. Pero Example. hindi mo siya pinakialaman, pero alam mo na nagbababae. Tapos, ayaw mo nang mangialam, tapos ayaw mo silang masira, Hindi ka na makikialam. nanahimik ka na lang. Possible kaya na maging, possible na kasalanan yun kasi hindi mo Hindi mo tinutuwid. hindi mo siya, kunwari, ayaw mong sabihin sa asawa niya, Oo. or pwede mo namang sabihin sa tropa mo na mali yan. So parang pagkonsinti, pagkonsinti sa ginagawa ng kaibigan natin, parang gano'n. Tama yun. May mga pagkakataon na tawag doon. Tama, dapat gawin po natin pero hindi natin ginagawa, nagiging kasalanan yon sa atin. Let's say, kinukonvict ka ng banal na espiritu na magbasa ng kanya pong mga salita, pero mas inuuna mo yung ganon. So dito sa meron kasing ko dito, ibinabanggit ko sa James chapter 4 verse 17. Tingnan po natin bago tayo lumipat sa Tagalog na Santiago. Sa Santiago chapter 4 verse 17. Santiago 4:17. Pedro, balik lang tayo ng konti. Santiago 17. Okay. Ang nakakaalam. Santiago 4 verse 17. Ano po sabi ko dito? Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginawa ay nagkakasala. Maliwanag. Sabi ko dito, Commission sin? Ano ba yan? omission. Omission sin. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, siya ay nagkakasala. Omission. So, kung alam po natin tama at hindi natin ginawa yon, nagkakasala po tayo. Sabi nga ni Brother Sunny, ayaw niya makialam. Pero alam niya mali yung ginagawa ng kaibigan niya. Tayo po bilang isang mga kaibigan natin, meron tayong karapatan kasi kaibigan mo yan eh. Pwede mo siyang ituwid, pagsabihan, pero pag hindi niya ka pinakinggan, edi wala ka ng wala ka ng pananagutan kasi napagsabihan mo na siya. 'Di ba? Napagsabihan mo na siya. Not unless na pati ikaw meron din. So, paglabag, no? Paglabag sa kasalanan. So, ito yung paglabag pa rin yun, paglabag. No? Utos para ng Panginoon yun na yung alam mong tama at hindi mo ginawa, pati tayo nagkakamali, nagkakasala. Tayo pa man din minsan na meron tayong ugali na bahala ka sa buhay mo. Play safe. Play safe. Tama yun. Ayaw ko makialam dyan. Baka Ikaw madamay ako. matanda na tayo. Pero ako, pagka alam kong nasa tama, nasabihan ko yan. Nasabihan ko kahit na kami. Basta, nice way naman. Hindi naman yung pagsabihan mo na hindi naman. Basta, in a nice way. Di ba? Meron kami, marami po kami ni Sunny. Kaya, sasabihan ko pagka pag mali, di ba? Pero pag hindi ka pinakinggan, wala kang magagawa doon. Kasi desisyon niya yun. Di ba? So, isang paglabag sa kautusan. Sabi ng verse 5, kaya naparito ang ating Panginoon dahil gusto niyang pawiin yung ating pumakasalanan. Ibig sabihin, meron talagang kasalanan. No? Ang maganda doon, sabi niya, at siya'y walang kasalanan. So, itinuring ang ating Panginoon na isang makasalanan dahil sa atin. Diba? Kung ating pong titingnan dun sa Hebrew chapter 4 verse 15, sa Hebrew 4:15, Balik pala isang atras lang sa Santiago. Sana lang. Hebrew. Hebrew din. 14. 4:15. Ano? 4:15. 4. 14. 4.
15. 4:50. 4. Ay 4. Chapter 4, verse 15. Mas 11 lang yan. 13 lang. Okay. 4:50. Ang ating Yan, ang ating pinakapuno parin. ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kailanmay hindi siya nagkasala. Okay? Ano yung sabi doon sa binabasa po natin? Sabi ko dito, Siya'y walang nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Ang masaklap doon, tinanggal o inako niya yung ating mga kasalanan, bagamat hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. Ang ano doon, itinuring siyang makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Yun. Di ba? So, nagpapatunay po dito ng ating Panginoon ay kailanman hindi nagkasala. Wala siyang ginawa, pero itinuring siyang makasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, atras pa rin po tayo. 2 Corinthians 5:21, Corinto. Korinto. Okay. 7 Atras. tapos 21. 21. Okay. 21. Second Corinto. Gusto ba? Korinto. Chapter. Chapter 6. 5. 5. 21.